Sa linya na natin, Pasig City Representative Roman Romulo, Chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture. Congressman, magandang umaga, si Joel Siweng. Magandang umaga po. Yes, good morning Joel, good morning Weng, at lahat ng nakikinig, good morning po. Opo, bigyan nyo nga ho kami ng mga salient points nito pong inyong panukalang batas na magbabawal sa kabataan sa social media at mga gaming platforms. Yes, sa ngayon po, isang taon na ito dinidinig. Sa ngayon, yung version na lumalabas ay pag below 13, ibaban po natin ang social media and online gaming. Pag below 18 and 13 and above, i-regulate po natin yung paggamit ng social media and online gaming platforms. Meaning, pag re-regulate, ay meron tayong mga features na gustong iban. Example, di ba sinasabi nga po nila na nakaka-apekto sa pag-aaral at attention span ng isang bata, yung tinatawag na shorts, yung scroll ka lang ng scroll. Gusto naman natin, katulad yung feature sana na yon ay mabana natin for our minors kasi hindi naman po hindi naman talaga makakatulong yon kung nagpupuyat dahil nagso-scroll lang or kaya ay yung attention span. Pero alam natin na may value naman po talaga ang ating ibang mga social media platform. Kaya gusto natin sana i-regulate na lang po natin yung below 18 and 13 and above. Again po, moving naman po ito, talagang willing po kami, nakikinig kami sa lahat ng mga suggestions, lahat ng mga kritisismo, kasi talagang kailangan kahit paano ay tama yung ating mailabas. Gusto natin, hopefully in the next few weeks, ay mapresenta na natin sa plenaryo. Gusto ko lang, Weng, malaman kay Congressman Romulo, kasi suportado ng Council for the Welfare of Children yung pag-regulate po natin sa cyberspace, no? Kaya lang sinasabi nila dapat yung angkop sa edad ng mga bata at kulturang Pilipino, yung 13 and below, tapos yung 13 and above, 13 and below total ban, tapos yung 13 and above hanggang Regulation. 17 ba yun? Okay. Regulation. Regulation To na 18, to 18, below 18. Bakit po ano po ang basis po nung Bakit edad 13? na yun? Yes, unang-una ayaw naman natin, marami din nagsasabi sa atin na ayaw naman natin na bigla na lang pagdating ng 18 ay magulat yung mga bata na bigla na lang ito na, may social media pala. Alam naman natin na they will have a way to go around that. At hindi naman fully, Joel, Weng, alam na natin totoo, meron mga social media platforms naman natin na sa totoo ay educational rin naman siya. Ayaw naman natin na ma-deny po yun sa ating kabataan Pilipino yung mga iba-ibang paraan na makadagdag sa kanilang knowledge. Ang ayaw natin ay yung mga features, lalo na kung may harmful content. Ayun talagang hindi, yun ang gusto natin maban. Bakit po 13 below total ban? Anong paliwanag doon, Congressman? Ang paliwanag natin kung 13 down, dahil doon naman po talaga ay mas yung cognitive at yung value judgment ay hindi pa talaga ganun ka nagpo-form pa lang pag below 13. Yun naman ang totoo dahil yun sumasako pa lang doon more or less key stage 1 pa lang po yan kaya gusto natin sa time na yan ay magkaroon ng unang-una socialization yung mga mag-aaral. Gusto natin na yung mga face-to-face sa maganap yung mga activities nila. Gusto natin na may kausap sila na doon kasi talaga mafo-form yun ang sinasabi sa atin ng mga eksperto, yung paglabas po talaga, paghubog nung pagkatao ng isang bata. Pagdating sa regulation, sabi niyo may mga apps na pwedeng hindi buksan. Sino po ang Features. may features. Sino ang magtatakda po nun kung ano ang pwede nilang i-access at hindi i-access? Yes, magtatayo rin tayo under the sa ilalim po ng panukalang batas, magkakaroon ng e-safety commission kung saan ay doon ay ang commission na yon na magdidesisyon kung ano yung harmful content at hindi harmful content. Yun naman ang magiging, at again po that is a commission, may mga public hearings sila magaganap, pwedeng magkaroon ng may proseso po talaga dapat doon para fair naman at makita natin kung educational value o wala yung content na gustong i-ban o hindi. Paano po i-implement yun, Congressman? Halimbawa may commission o ito harmful harmful app ito or ang tawag din hindi pwedeng i-access ng bata ito.
Paano niyo Yes, i-disable yon sa mga yes, cellphones ng mga bata o gadget nila, samantalang yes. personal po ito na gamit? That's correct. Kaya importante dito at isang feature nung panukalang batas na ito Mhm, ay kung ikaw ay social media platform mhm, or online gaming platform na na gustong makasakop dito sa ating bansa, may services mo pwedeng ma-access mm, ng mga Pilipino dito, ng mga tao dito sa Pilipinas, kailangan may Philippine presence ka. Meaning, kailangan magkaroon ka ng office sa Pilipinas, mhm, meron kang responsible officer. Kung wala kang ganun, ay hihingi natin sa DICT na hindi pwedeng mag-offer, na hindi pwedeng ma-access sa Pilipinas yung mhm. social media platform na yon o yung online gaming application po na yan. Kasi sa totoo, no, aminin natin ang totoo, kailangan natin talaga dito ay may kooperasyon talaga dun sa social media platforms and sa online gaming platforms. And the only way na magkakaroon po tayo ng jurisdiction sa kanila ay Mhm, kung meron silang Philippine presence. mhm. Mhm. Ang sa'kin lang kasi halimbawa may cellphone ako, halimbawa hindi ko Yes. sinasabi 13 years old ang bata, Hmm. o halimbawa binigay ko ng cellphone, paano niya hindi ma-access yun? Kailangan ba sa cellphone ang disabling nung mga hindi niya dapat ma-access? Or kasi hindi lahat 13 years old, hindi lahat 14 years old. So, paano Age made-determine ng verification. platform? Exactly. Paano Yes. made-determine ng platform na Opo. 13 years old yung user na 'to, so bawal sa kanya ito. Hmm, Ito hmm, 18 years hmm. old, so pwede sa kanya ito. Tama po 'yan. Kasi ang under sa ilalim ng panukalang batas sa bill natin ay sinasabi natin sa social media platforms and sa online gaming platforms, kailangan meron kayong age verification na katanggap-tanggap dun sa eSafety Commission natin. Meaning, magtatanong kayo kung may bagong user na gagamit, Mhm, ano yung age, i-ve-verify po ninyo. mhm, Ngayon, papaano kunyari yung magulang mm. sa phone niya, ibibigay niya, siya yung may ano, sa totoo po, whole of community approach 'to. Sa totoo, kailangan yung mga magulang responsible, may responsibilidad rin. Hindi Mhm, naman natin siguro at this point, alam naman natin na ang bata po, ang idolo naman talaga niya magulang niya, and yung kakaibit nun ay oo. may responsibilidad ang magulang sa mga anak nila. So, hindi Mm. naman pupuwede na para tumahimik lang yung bata ay bibigyan natin ng tablet, bibigyan natin ng phone para hindi Mhm. maging maingay. Ang kailangan talaga ay tulungan natin sila na may responsible use, at yung Hmm. responsible use, kasama po dun yung magulang talaga. So mangangahulugan po ba ito, Congressman Romulo, na 'pag halimbawa user ako, kay bata ako, kay adult ako, kailangan ko mag-register para mayroong paraan yung platform na i-verify, i-vet kung minor ako or adult na ako? Yes, yun po yung gusto natin talaga. Alam ko na magiging sa maraming gagamit ng ating social media platform ay Mhm, or online gaming ay talagang may karagdagan na step na mangyayari, pero para naman sa best interest ng kabataang Pilipino ito. mhm, Okay, ito. May bago ang CICC, hmm, ang Cybercrime Investigation ano tawag dito? Coordinating Center, CICC. Nagre-request sila ng intelligence funds mhm. para ma-monitor nila yung nihilism. Ah, bakit hindi na lang, ba't kailangan ng intelligence funds? Ba't hindi na lang i-ban Mhm. ang mga platform na nagpo-promote ng nihilism kagaya ng Gorbax? Mhm. 'Di ba yung Gorbax, yun yung Yes, dahilan yung kung bakit game. na nagkaroon ng active shooter diyan sa Tacloban. Mhm. Tapos yung Roblox, ah, bakit 'Di hindi ba na pa? lang pong i-ano yun, Congressman, hindi na lang i-ban yung mga nagpo-promote po ng nihilism? Well, unang-una 'no, hindi ko naman alam bakit kailangan pa ng intelligence funds dun ano. Pero tama na dapat ma-monitor nila kasi marami rin naman 'no, during the hearings, again ano, ongoing pa naman yung hearings na ito, but we hope to be able to wrap up the hearings para ma-present na din sa committee and plenary. Maraming nagsasabi na ang feature po sa mga games natin na dapat nating i-ban, una 'pag masyadong gory, yung talagang sobrang bayolente. Pangalawa, Mm. 'pag merong mga chat groups, lalo na 'pag sa Mhm, kabataan. mm. Kasi again ano, may mga nagsasabi hindi naman yan yung sole cause. Tama po yun, hindi yan ang sole cause, puwedeng may mas malalim na rason. Pero alam rin natin ng totoo, ang minor po ay nagfo-form pa lamang yung kanyang
yung values niya, Mm. yung cognitive abilities niya. So kahit papaano, malleable pa po talaga na pwede pong ma-impluwensyahan. So yung mga chat groups, yan yung gusto natin, yun yung feature na gusto natin na ma-ban talaga siya. Mhm. Lalo para sa ating kabataan. Oo, kasi doon sila nauutusan eh. Binibigyan Oo, sila ng yun mga yun Or eh. nagkaka-impluwensya. binibigyan Opo. sila ng mga task, 'di ba? Ang sinasabi po. natin, di ba na lang yung mga yung mga platforms that tend Mm. to develop nihilism. Mm. Tsaka That's Weng, correct po. tsaka We Congressman, agree po. pati Yes. ang porn. Wala bang Yes, magbaban sa oo. porn? Mm-mm. Diyos ko Yes, naman. kasama po siya sa harmful content. Mm. Opo. And Dapat, not only porn po, pati, again po, no, syempre pag bata naman po, dapat may talagang whole of community. Tulungan din tayo ng social media platforms, ng mga online gaming na walang porn doon at Mhm. wala ring gambling para sa kabataan. Yes. Okay. So, 1 taon na pala ito na tinatrabaho po ng Kongreso. Sir, bakit ang tagal Yes, na? isang taon na po yan. Ano bang... Bakit ang tagal? Yes, matagal na rin po talaga ang naging journey po niya. Pero talagang evolving siya, pero hopefully nandito na po kami sa mga final stages niya. O kaya lang sa Pero- Senate naman, pero 16 years old, Then, Joel, congressman. Opo. Po. again po, no, tuloy-tuloy yung pagdinig namin nito. This week meron ulit. Kaya ang Mhm. sinasabi ko rin po sa lahat ng nakakausap ko, lalo na kayo, medyo wide yung reach ninyo, wala pong problema na marinig namin yung kritisismo ninyo dito, yung suggestions nyo, kasi it's for the best interest of the child. Kailangan tama yung version natin. Mhm. Baka mali naman yung sinasabi namin. So, tama naman po na marinig po namin lahat ng mga suggestions, kritisismo, lahat ng para ma-improve, maganda yung version na malabas natin. Medyo madugo ito sa BICAM, congressman, kasi kung 13 total ban sa inyo, 14 up regulation, ay sa Senate 16 years 16 old po, pababa opo. ang Mukhang ban ng social media. i-reconcile nyo po yung Oo. edad. At totoo naman po yan. Pero again po, no, marami na rin po ako, lalo na sa education bills na nakatrabaho po ang mga kapwa nating senador. Lahat man naman po sila reasonable. Yun naman po ang totoo. At the end of the day, kami rin naman, kung tama naman po yung point nila, mailatag nila sa amin. Again po, no, wala naman talagang may monopolya nung tamang sagot sa mga bagay na ito. Sabi ko nga, kailangan marinig natin lahat ng suggestions, lahat ng kritisismo. And then kung pagdating sa BICAM ay may mailatag na mas maganda yung version na ganito, ba't hindi natin tatanggapin? Mhm. Alright. Alright. Sige, Kong, salamat sa Sir, oras. thank Mag-ingat you. ka. Thank Yes. you. Good morning Thank you. po. Di ba? Good morning to Good you. morning. Si Pasig City Representative Roman Romulo, mga kapuso, sinasabi rito, pagka nagda-download ka ng app, Oo. dapat may facial recognition. So, Oo, dapat. kung bata yung Mhm. nagda-download, hindi ka pa pwede. Oo. Kaya lang paano yung mga baby face? Bagay, kamukha ko.